Magandang umaga po sa lahat, sa ating mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel. Ang kapayapaan at tabag biyan ng Diyos na kasama sa atin sa magitan ng ating Panginoon Kristo. Mga kapatid, una sa lahat ay pasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. Patuloy po ang biyaya ng Diyos sa atin. Kaya po sa ating mga pagkukulang sa Panginoon, habang na hindi pa tayo sa libutan, ay ginagabayan tayo ng Panginoon para po tayo na huwag maligaw. Mga kapatid, tandaan po natin ang pinakamalaga ngayon ang mga palatandaan na pinakamalaga sa atin, na malaman natin ang mga palatandaan na ito ngayon nangyari sa libutan na nagbagabag po mga kapatid sa atin. Ang Israel ngayon mga kapatid ay inatake po ng Hamas. Yung mga kapatid ay talagang ang palatandaan na sinabi ng Panginoon ay unti-unti na pong naganap. At yan mga kapatid, ang dapat natin bigyan ng pansin ang mga palatandaan. Marami naman tayong pangarap sa buhay na ito talaga ay nais natin makamtan, pero natin alam na ang katapusan mga kapatid ng ating mga hinangad malapit na rin. Dahil lahat ng bagay natin nakamtan ay katapusan mga kapatid. Tandaan po natin yan na hindi po na isang Panginoon na nakapuso lang tayo po mga kapatid sa mga bagay, no? Mga bagay na may katapusan. Kailangan din tayo makapokus sa mga bagay na nasa langit, kasi mga bagay na nasa langit yan pang mahalaga kaysa mga bagay na dito sa libutan na may katapusan. Ito pala tandaan mga kapatid na nakita po natin ngayon. Dapat ito ay bigyan natin ng pansin. Kasi palatandaan na atin na naranasan ngayon, wala tayo na isinilang, ay meron tayong nakita ng mga pangyayari talaga ngayon na hindi natin naranasan noon, tulad ng nangyari sa panahon ng kasagsagan ng coronavirus, na bago tayo nakaranas ng mga pagkataon na yan. Ito po'y palatandaan lang po ng mga panahon na paparito ng Panginoon. Kaya napakahalaga po malaman natin. Kaya meron siyang sinabi dito po sa Mateo Kabanata 24, 32 at 33. Pakinggan natin mga kapatid ang sinabi ng Panginoon na habang kasama ng apostol. Nawain ninyo ang aral na ito mula sa puno ng igos. Kapag nagkakadahon na ang mga sanga nito, alam ninyong malapit na ang tag-init. Ganoon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang lahat ng sinasabi kong ito sa inyo, malalaman ninyong malapit na akong dumating. Mga kapatid, so tulad ng isang kahoy na igos na siya po ay nakaramdam ng lamig, ay mamatay talaga ito. Pero pag ito nalinsing naman, tulad ng Japan na itong sakura, kapag ito po ay pagdating na po ng ngayon October, unti-unti namatay na po ang dahon ng sakura kasi naramdaman na po ang lamig. Ang dahon na igos, ganoon pa rin. Ang dahon na igos din, kapag nakaramdam ng lamig, unti-unti po namamatay at nahulog po sa lupa ang kanyang mga dahon. At pagdating ng ting-init na naman, babalik naman yung kanyang mga sanga na magkaroon ng po ng dahon. So ganoon din ang palatandaan, ang sabi ng Panginoon dito po sa Mateo 24. Nawain ninyo ang aral na ito mula sa puno ng igos. Kapag nagkakadahon na ang mga sanga nito, alam ninyong malapit na ang tag-init. Ganoon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang lahat ng sinasabi kong ito sa inyo, malalaman ninyong malapit na akong dumating. Amen. Kaya mga palapit natin sa ating anong balita ngayon, nakita po natin sa social media, inatak po ang Israel. Inatake po ng Israel ng Hamas. At ang injured po, libo-libo, at saka 500 po ang patay. Kahapon po sa balita sa social media na Israel talaga na mahal ng Panginoon, ang bansang Israel na pinakamahal ng Panginoon ay inatake po ng Hamas. Mga kapatid, dami patay po at saka nagkagulo po ngayon. At saka ang US kaagad nag-rescue po sa Israel, ang US.
Yun mga kapatid, ngayon magulo po ang Israel. Noong Israel mga kapatid, yun po ang bansang Israel, ang pinakamamahal ng Panginoon na bansa. At sa panahon po ni Apostol Pedro, nagtanong po siya, ang Panginoon Kristo na paakyat na po sa langit, dito po sa Gawa, mga kapatid, Kabanata 1. Hanap po natin, nagtanong po sa Kabanata 1, talata 6, kapatid hanggang sa 7. Ito mga kapatid, na sinabi ni Apostol Pedro sa mga apostoles sa ating Panginoon Kristo mga kapatid, tungkol po na Israel. Insan nang nagtitipon sila, tinanong nila si Jesus, Panginoon, ito na po ba ang panahon na ibabalik ninyo ang kaharian ng Israel? Sumagot si Jesus, hindi pinahihintulutan ng Ama na malaman ninyo kung kailan mangyayari ang mga bagay na itinakda niya. So hindi pinahintulutan ng Diyos Ama na ipaalam itong mangyari. Pero ngayon, tinatake na po ang Israel. Kasi sa oras po na atakihin po yung Israel, nire-rescue na talaga ang Panginoon. Ito na po ang pagbuhay muli ng mga patay. Lahat na po dadalhin ng Panginoon doon sa langit ang mga angkan ni Israel. Yan na po isulat ni Apostol Pablo dito mga kapatid sa Romans chapter 11. Alam po natin, ibalik na po sa Israel ang kaligtasan. Pero kailangan mo na iwawasakin ang Israel bago ang mag-rescue ang Panginoon. Now, sa Roma, kapatid, sinabi na Apostol Pablo, Kabanata 11, talata, kapatid, 25 hanggang po sa 27. Pakinggan natin ang sulat ng Apostol Pablo sa Roma. Ito po sinabi niya, no? Sa 11:25 to 27. Ito sinabi ni Apostol Pablo. Pakinggan natin mga kapatid, ito po ang kanyang mensahe para po sa mga taga-Roma. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang isang katotohanan na ngayon ko lang ihahayag sa inyo para hindi maging mataas ang tingin nyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng mga Hudyo ay hindi panghabang panahon. Ito'y hanggang makumpleto lang ang kabuoang bilang ng mga hindi Hudyo na sasampalataya kay Kristo. Pagkatapos niyan, maliligtas ang buong Israel, gaya ng sinasabi sa kasulatan. Magmumula sa Sion ang tagapagligtas. Aalisin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob. Gagawin ko ang kasunduang ito sa kanila sa araw na aalisin ko ang kanilang kasalanan. So mga kapatid, ang panahon po ng pag-rapture o pag-rescue. Now, kailangan mapalibutan mo ng Israel sapagkat ang i-rescue ng Panginoon, mga kapatid, kaluluwa, no? Kaluluwa, katawan at kaluluwa. Yun na po ang muling pagkabuhay ng mga patay. Mga kapatid, ito na po sinabi ni Pablo na ang magandang balita. Ito po ay pinapangaral sa atin. 28, pakinggan natin 28. Dahil tinanggihan ng mga Hudyo ang magandang balita, naging kaaway sila ng Diyos para kayong mga hindi Hudyo ay mabigyan ng pagkakataong maligtas. Pero kung ang pagpili ng Diyos ang pag-uusapan, mahal pa rin sila ng Diyos dahil sa kanilang mga ninuno. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip sa kaniyang pagpili at pagpapala. Sa Israel mga kapatid, mahal ng Panginoon, kaya ililigtas ang lahat. Buong Israel talaga ililigtas ng Panginoon. Tingnan natin sa 26 mga kapatid, ito maliwanag po. Katapos niyan, maliligtas ang buong Israel, gaya ng sinasabi sa kasulatan. Magmumula sa Sion ang tagapagligtas. Aalisin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob. Ayan mga kapatid, so yun na po. Ngayon, pinapalibutan ng Israel, pero alam ng Panginoon kailan niya tutuparin ang kanya pangako na maliligtas ang lahat. Buong Israel maliligtas, walang maiwan na isa. Ito na po ang araw ng pagparito ng Panginoon, dadalhin na po lahat niya doon sa kaharian. Pero kailangan mo na matupad ang kasulatan na sinabi ng Panginoon, walang pinatong sa bato na hindi ito mawawasak. So yan na po ang panahon. Ngayon, tingnan natin ang balita mga kapatid. Sa balita po mga kapatid sa social media, ang taas po ng building bumagsak talaga, no? Bumagsak talaga ang building. Siguro mga 30 century siguro yung building na yun, bagsak talaga, no? Na binumbahan po ng Hamas. So yan mga kapatid, ngayon ang US, kumikilos na po ang US na po sa Israel, nag-support na po ng mga pangailangan. Pero ang Hamas ay nag-hostage po sila.
no? Nahusted po sila ng mga tao na ito ay 500 ang patay at saka libo-libo po ang injured at marami pa mga hostages ngayon. Kung mayroon nakaligtas na 85 years, yun po ang nakapagbigay po na informasyon. At yun talaga, magulo ngayon ng Israel. Kaya itong mga palatandaan, sana po na wag tayong matulog-tulog. Kasi alam na natin itong palatandaan na ito, talagang maganap na talaga mga kapatid, dahil po alam po ng Diyos na kailan niya gagawin ang pangako niya sa angkan ni Israel. Kasi maliwanag po na sinabi po ni Apostol Pedro kasama ng mga apostolis, nagtanong po sila sa Panginoon kung kailan niya ibalik, no, ang kaharian sa Israel, kailan niya ibalik ang kaharian. Kasi si Israel kasi panganay po yan, no, panganay po na bansa, kung panganay sa sabi ng Panginoon, si Israel ang panganay kong anak. So pinakamamahal po yan kasi mahal niya ang panganay niya anak. So ito po yung larawan na po niya si Israel na tulad ng panganay niya anak. So kayo mga batid, napakaliwanag po na ngayon ating palatandaan, nakita po natin. Sana po tayo magtulog-tulog kasi delikado po mga batid. Huwag tayo magtulog-tulog ngayon sapagkat itong palatandaan na ito ay malapit na ang pagparito ng Panginoon. So anong gawin natin? So always prepare po tayo. Kaya ang Israel ngayon, sabihin natin na sila ngayon kung nagmamatigas ng puso, pero sabi ng Pablo na ang katigasan ng Israel natili hanggang na mabuang ang bilang ng mga hintil. Tayo po. So ilan kaya ang kulang na hintil natin? Alam ba natin? Ilan na lang kulang natin? Alam yon. Pero sabi ng Pablo, isang hiwaga. Ang sasabihin ko sa inyo, na hindi ko pa ito sinasabi magmula pa, no? Na ang katigasan ng Israel natili hanggang mabuo ang bilang ng mga hintil at pagkatapos maliligtas na ang lahat ng Israel. Buong Israel maliligtas, walang iwan na isa. Alisin daw niya ang kasamaan ni Jacob sa araw na yon. Na ngayon ang Israel minsan magmatigas talaga, napapasaway sa Panginoon, pero biyaya po natin yan mga kapatid. Nakarating po sa ating biyaya ng Diyos dahil po sa Israel na magmatigas po. Pero kaya binagbag talaga ang Israel ngayon, no? Bumagsak mga building. Hindi alam kailan matapos yung bagbako na yan. Kahapon kitang-kita po natin sa mga balita na talagang gipit at saka lumaban talaga, war talaga, no? War talaga ang Hamas at saka Israel. So ang US talaga nag-assist kaagad sa Israel. Kaya talaga magulo. Now, nagtanong si Pedro, ang sabi na si Pedro, Panginoon, ngayon na ba? Huh? Ulitin natin sila, ano po. Insan nang nagtitipon sila, tinanong nila si Jesus, Panginoon, ito na po ba ang panahon na ibabalik ninyo ang kaharian ng Israel? Sumagot si Jesus, hindi pinahihintulutan ng Ama na malaman ninyo kung kailan mangyayari ang mga bagay na itinakda niya. Ito po, nagtanong po si Apostol Pedro mga apostol, ngayon na ba? Kasi nabuhay na po siya muli. Bakit na po sa langit siya? Akala ni Pedro dahil muli siya nabuhay, ibalik na ang kaharian ng Israel. Pero sabi ng Panginoon, hindi pa po. Kasi walang pahinintulutan na makakalam kahit sino man, kundi ang Ama lang, no? Nakakalam kailan. Ngayon, palatandaan po na ito mga kapatid, nakita po natin, digmaan sa Israel. Alam ba natin, ang Ukraine at saka Russia hanggang ngayon labanan pa rin. No, alam ba natin itong labanan ng Israel sa Hamas, kailan matapos ito? Kasi ang US agad kumilos. Now, natin alam sino ba ang alay din sa Hamas, magulo talaga. Pero ito talaga mangyari sapagkat sinabi ng Panginoon na maglaban ang bansa laban sa bansa. Diba? Sinabi ng Panginoon sa Mateo Kabanata 24, talata 5 hanggang po sa 7. Nabatid? Ito ang sinabi ng Panginoon. Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan, at sasabihing sila ang Kristo, at marami ang kanilang ililigaw. So ito po mga batid ang palatandaan. So marami na ngayon, mayroon na nagsasabi na si ang Kristo, palatandaan ninyo. No? Huwag tayong mainip na nagpapanggap ng Kristo, palatandaan ninyo ng pagparito ng Panginoon. Verse 6. Rinig kayo ng mga digmaang malapit sa inyo.
At mababalitaan ninyo na may mga digmaan din sa malayo. Ngunit huwag kayong matakot. Kinakailangang mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang katapusan. So huwag tayong matakot. So balita ng Israel talaga, digmaan. Huwag tayong matakot sapagkat kailan mangyari ito. Kasi alam ng Diyos kailan, saan tayo ilugar ng Panginoon para masipo tayo. Basta patuloy tayo sa paglilingkod at manampalataya sa Panginoon at tandaan po natin palatandaan ito ngayon kung ano ba itong kapanahonan natin. So malapit na ang Panginoon. Iwasan mo ang digmaan, iwasan mo ang virus, iwasan mo anuman na hindi ka mamatay, pero ang hindi mo alam na hindi maiwasan ang hatol. Hindi maiwasan ang hatol. Maiwasan mo ang sakit, gusto mo magtago ka gusto mo safety ka, magtago, pwede siguro magtago ka. Pero ang hatol, hindi maiwasan yan. Lahat harap tayo. So ngayon ang gagawin natin, itong palatandaan ng sanlibutan, dapat aware tayo. Alam natin itong palatandaan, ito po katuparan na sinabi ng Panginoon. Na ang gagawin natin, maghanda tayo. Kung ibalik na po Israel ang kaligtasan, yun na po, kahit na bakbakan ang Israel, iba talaga po ang Diyos po ang gagawa. Lahat talaga mapupulpog. Kaya sinabi na ang Panginoon, walang pinatong sa bato na hindi ito mawawasak. Ito sa verse 2, verse 1 up to 2, ito sa chapter 24 sa Mateo. Lumabas si Jesus sa templo at habang naglalakad, nilapitan siya ng mga tagasunod niya at itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Sinabi ni Jesus, "Tingnan ninyo ang lahat ng iyan. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Magigiba ang lahat ng iyan at walang maiiwang magkapatong na bato." Diba? Magigiba. So yan mga kapatid ng Israel, na habang naglakad ang Panginoon sa Jerusalem, ay ipinakita ng mga apostol mga gusali. Pero sabi ng Panginoon, walang nakapatong sa bato na hindi magigiba. Na itong digmaan, kahapon lang, kanina nakita natin ang balita na yung ang taas ng building talaga, bumagsak talaga ang building. Bumagsak talaga ang building. Yun talaga ang nangyari ng Israel kahapon. Bumagsak talaga. Now, yun na po, sinabi ng Panginoon po, mangyari talaga ito. Pero baka siguro gusto natin iwasan ang digmaan, pero ano natin maiwasan ang impyerno? Kasi ito'y palatandaan, maghanda po tayo sa ating sarili. Paano tayo harap sa Panginoon sa araw ng paghatol? Kasi manalangin tayo, Panginoon, sana po hindi kayo maabutan ng digmaan. Mangyari talaga yun kahit saan ka. Nakasulat na po dito. Pero ito ang dapat malaman natin, palatandaan. Ang sabi po sa Mateo 24:34, ulitin natin, ito po ang sinabi ng Panginoon na ang sinabi ng Panginoon 32:33. Nawain ninyo ang aral na ito mula sa puno ng igos. Kapag nagkakadahon na ang mga sanga nito, alam ninyong malapit na ang tag-init. Ganoon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang lahat ng sinasabi kong ito sa inyo, malalaman ninyong malapit na akong dumating. Ayan mga kapatid, ito ang dapat malaman natin. Coronavirus dumaan po, buhay pa man tayo. Sapagkat yun ang kalooban ng Diyos. Pero ang dapat, pinaka-importante, kung ano man ang maranasan ng sanlibutan, maranasan natin ito, prepare. Always prepare na tayo sa ating sarili pagharap sa Panginoon. Magbagong buhay na tayo, huwag na tayo mainip, paano man ating dinadaanan ng mga pagsubok, suliranin, tanggapin lang po natin yan sapagkat alam ng Diyos na talagang habang sa sanlibutan pa tayo, dadaan tayo talaga dyan. Pero alam natin ang Diyos, siya po ang tagapagligtas at siya po ang magbigay ng lakas sa atin para na darating man tayo sa mga mabigat na masuliranin pagsubok, makatayo pa rin tayo sa harapan ng Diyos. Yan mga kapatid ang pinakamalaga. Digmaan sa Israel ngayon. Pati alam, hanggang kailan matapos yan sapagkat alay na po. Pag alay to alay, matagal po matapos yan. Tulad ng Ukraine at sa Russia, dahil sa alay-alay, natagalan ang labanan. Pero kung hindi umalay po ang ibang bansa sa Ukraine, tapos na. Ay, suko na sana ang Ukraine. Pero dahil po sa US, umalay po sa Ukraine, natagalan ang labanan at marami ng kalas na buhay hanggang ngayon. Dahil po sa alay to alay. Hindi mo pwede din alay din sapagkat ayaw din ng ibang bansa na mapabayaan ng isang bansa. So dahil po sa alay to alay, kung labanan kung saan alay ang kabila, saan aling kabila, talagang mainit na labanan ang mangyari. Ayos lang ngayon natin alam kasi nag-alay yung US, ang Hamas naman, sino ang alay,
Kasi yun na po ang labanan ngayon. So alam natin, ito pinatupad lang po na sinabi ng Panginoon na maglaban ang bansa laban sa bansa at kaharian laban sa kaharian. Ito po sinabi sa verse 6 up to 7 dito po sa Mateo chapter 24. Nakakarinig kayo ng mga digmaang malapit sa inyo at mababalitaan ninyo na may mga digmaan din sa malayo. Ngunit huwag kayong matakot. Kinakailangang mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang katapusan, sapagkat magdidigmaan ang mga bansa at ang mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom at paglindol sa iba't ibang lugar. Kaya mga kapatid, lindol, nangyari na po. Tagutom, may salot, yan na po nangyari mga kapatid. Maraming salamat po sa lahat natin mga viewers, listeners, dito po sa YouTube channel. Kapayapaan, habang ng Diyos. May suma sa atin na sumagitan na ating pang-gusto. Piling gusto maka, Stolik believers of Christ National. Sabi sa ba't isa, the grace of Jesus Christ be with us. Amen. Ano po?